Back to walking. Lapit na naman ang tag-init dito sa Canada. At today, very nice weather. Kaya sinasamantala ko yung paglalakad. After nagmas kami, Sunday mass. Eto, nag-walking naman ako. Ang sarap ng hangin. Malamig. Nagsasama yung lamig at saka yung init ng araw. Kaya excited ako talagang maglakad ngayong araw, ngayong Sunday. And happy Sunday to all. Habang nag-walking ako, gusto kong pag-usapan yung, kasi lagi ako nakikinig ng mga mga balita, tsaka doon sa mga paborito kong vloggers, kay Bad, kay Christian Esguerra na Packpers, kay Kabunyog, kay Tristan, kay Richard Hayderian, lalo na pagkasama nila si Sir Ronald. Yes. Kaya nasusundan ko lahat ng kanilang mga vlog sa araw-araw. Anyway, ang kanina napanood ko, but yung vlog na to, kahapon pa yata kay Christian Esguerra, kay sa Packpers, at saka kay Batang Maynila, paborito ko rin yan. Sinasabi na dati si Erwin Tulfo ang nasa top number 1. Pero ngayon, pumasok si Bongo. At number 1 pa na nawala sa number 1 si Erwin Tulfo. At pumasok sa Magic 12 si Bato. Bato na ang laman ng ulo, panay bato. Kaya magaling siya kasi panay bato, di ba? Pero para sa akin, nagtataka ako. At hindi ko naman kasi kinikriticize ang survey. Right naman nila yan eh. Mag-survey. Pero paumanhin, hindi ako masyado kasi nagtitiwala sa survey. Kasi siguro, kaya number 1 si Bongo. Kasi pa-effect, iyak niya. Yung sinasabi niya ng kawawa naman yung tatay digong nila. Ngayon yung mukha ni Digong kawawa. Pero nung mga panahon na siya ay mayroong programa ng EGK, hindi niya naiisip yan. Kaya nga nung 2018, winidraw niya yung membership natin sa sa Rome Statue. Dahil alam niya na magkakaproblema na siya. So ngayon nga, andon. So, sabi naman ni Robin, nakakaawa. Napakatanda na. Tapos, bakit pinakulong pa nila? Bakit dinala pa nila sa dahig? Ito pang Robin na to, hindi mo ba naiisip yung mga pinagsasasabi mo na yan? Sinasabi mo, napakatanda na. Di ba nung nasa Hong Kong siya, sinasabi niya na, ayaw na niya magtagal sa Hong Kong kasi baka makaanak o magkaanak pa siya. So, yan ba sinasabi mo napakatanda na? Matindi pa yung urge niya. Kaya Robin, Bongo, Bato, please, tama na yung drama nyo. Actually, ayaw na namin kayo sa Senado. Pero ewan ko kung baka manalo pa kayo ngayon. Ewan ko sa mga botante or bobotante. Mag-isip-isip naman kasi tayo. Pasensya na, hinihingal ako kasi
Ang haba na nilalakad ko. Hanggang doon pa yan. Hanggang doon pa sa dulo. Anyway, balik tayo. Nakakabwisit talaga. Kung ano-ano pang sinasabi. At saka to si Alan P. Cayetano. Naku, balita ko ha. Nababanggit. Baka makasama ka rin. Baka lang, di naman ako kasi ang lawyer ninyo o nakakaalam dyan eh. Pero isa ka sa sinasabi at nabanggit din eh, Attorney Leila de Lima na dapat makasuhan ka rin sa ICC. Basta, I wish ko na lahat ng may mga pananagutan dapat magbayad. Accountable sila sa mga pinaggagawa nilang krimen. At ako isa ako sa mga hindi boboto dyan sa mga yan. Kay Bongo, kay Bato, tsaka dun sa iba pa. At sinasabi ko na yan, prangkahan, yung Magic 12 na alyansa ni PBBM, hindi ko susuportahan dyan, baka tatlo lamang. At yung iba, kukuha ako sa labas. Na sigurado ko, na kung sila rin naman yung lalabas, makakatulong sila sa gobyerno at sa administrasyon ni PBBM. Ako sinusuportahan ko, basta lahat ng ginagawa ni PBBM ay para sa bayan. Kahit makaleni ako, basta sa tama doon ako. Pero sa 2028, anyway, malayo pa naman, pero dapat mag-isip-isip na tayo kung sino ang ating manok para sa pagka-presidente. Isip-isip na tayo. Kasi, hirap na yung bayan. Meron pa ako isang napanood naman sa Quadcom nung pinatawag yung mga vloggers. Kayo ba? Ano ba ang pagkakaalam ninyo doon sa salita ng pinagputahan at pinaghirapan na trabaho? Siguro doon sa, hindi ko nababanggitin ng pangalan, sinasabi niya, nasa ang mga Bulacay niya daw, mga Katagalugan. Ang ibig sabihin ng pinagputahan, pinagtrabahuhan. Ako, Tagalog ako, Laguna, pero napatira na ng Bulacan. At syempre, minahal ko na rin ang bayan ng Bulacan. Hindi, para sa akin, hindi katanggap-tanggap yung pagka-by naghihirap o pinaghirapan mo ang trabaho mo. Pwede bang sabihin na kagaya ko, may ginagawa ako isang bagay. Sabihin ko na, pinagputahan ko yan. Diba? Para naman sa atin at marami nakakaalam. Ang salitang pinagputahan, iba sa pinagtrabahuhan, iba sa pinaghirapan. Paano sasabihin na pinagputahan? Ikaw ba isang 70 years old? Kagaya ko, 71. Yung mga pinaghirapan ko. Sasabihin ko ba sa madlang people na, kaya ako nagkaroon ng ganyan, pinagputahan ko yan. Anong klase yun? Saan ka nagputa? Diba? O mas magandang marinig ng mga tao sa bibig mo na lahat ng meron ako, pinaghirapan ng pamilya ko diyan, pinagtrabahuhan namin. Yun lang. At sinagot pa nga ako doon sa doon sa isang post ko na ang sabi, mag-research daw ako. Bakit pa ako magre-research? Ako, wala utak. Basta kung sa kanila, pinagputahan, ang kahulugan yan, pinagtrabahuhan. Kayo, mag-comment kayo. Yun ba ang kahulugan? Di ba sa ating mga Pilipino, ang salitang pinagputahan,
parang isang babaeng PUTA. Ba't hindi ko po kinokondema ang mga ganyan trabaho? Kanya-kanya tayo ng paniniwala. Ang pinag-uusapan lang po natin, yung salita na yan, na dinediretsa ko na, napakapangit pakinggan. Nasasabihin na isang taong naghirap, masigasig sa pagtatrabaho, at ikiklaim niya, o ikiklaim mo na ang ganda ng buhay niya. Kasi naman, pinagputahan niya yon. Tama ba yon? Kaya kayo mga nakakaintindi, kung tama para sa inyo, na kapag isang tao naghihirap at umaman, sasabihin pinagputahan. Anyway, huwag magagalit sa akin yung taong nagsasabi ng ganyan. At siya daw, taga Bulacan din. Anyway, yun lang. Balik tayo sa mga iboboto natin. Sana, piliin nating mabuti. At hindi ako masyadong naniniwala sa survey. Bakit? Yan ba sa survey na yan? Ilang milyon? Ano sa survey nila? Para sabihin nila na top. Baka dun sa survey na yon, ilang libo, di ba? Di ba ang total voters ng Pilipinas ay 68.8 millions. Ibig mo sabihin, gaano karami yung number ng kung bakit nangunguna siya sa survey. Kasi hindi ko na parang sinasabi nila 50%, 58% of total numbers ng voters. Ganun ba yon? Anyway, kaya nagpo-post ako doon sa mga ibang vloggers na tinatanong ko. Kagaya nung maging guest ni Christian Esguerra ng Packers, si Dr. Holmes o si Prof. Holmes. Ano ba at anong basis nila sa survey? Para naman tayo ma-educate, di ba? Para alam natin. Yun. Bumabalik na ako, pabalik na ako sa bahay ko. Ito may hawak pang akong, ito alam nyo, stick ito. Kasi, minsan kasi, may mga dog owners na nakakawala yung mga aso nila. Minsan hinabol ako dito. At least para ang feeling ko, maganda na may hawak ako nito pan self-defense ba o kagaya na, no? May nakikita na naman ako na aso. Anyway, ganun lang. Namantala ko lang nag-walking ngayon para tayo mag-isip-isip. Tsaka, pag inaabutan tayo ng pera, kayo dyan sa Pilipinas, siyempre dito sa lugar namin, hindi naman uso yan. Pero dyan sa Pilipinas, marami nag-aabot. Kahit sa Bulacan nga. Sige, tanggap ng tanggap. Pero iboto nyo yung totoo. Yung talagang maaasahan. Diba? Lalo na sa Senado. Naging circus ang ating Senado. Magmula ng mapaupo ang ibang senador na kagaya ni Robin Padilla. Walang ginawa doon, kundi yun na nga, ba? Tapos ngayon mananalo pa si Willie Revillame. At saka ito daw si Ipe, medyo tumaas daw. Medyo tumataas yung nila. Oh my God. Maawa kayo sa bayan. Wag na wag po tayo magkakamaling iboto sila. Si Willie, bagay lang sa kanyang programa. Maghanap ng mga sponsors at yung mga sponsors, yung binibigyan ng sponsors, yun ay pinantutulong niya sa kanyang sa games niya, yung mga palaro niya. Hindi naman talaga siguro
pera niya ang ginagamit niya doon. Si Ipi naman, yung pasayaw-sayaw niya, may magagawa ba yan sa bayan kung pasayaw-sayaw ka lang dyan? At saka yung iba pang mga kumakandidato at yung mga incumbent, huwag na natin iboto. Kasi ano rin yan eh, kita mo, kagaya ni si Manang Aimee, yan, lalo na siyang kinainisan. Kinainisan na siya daw ng mga DDS, ayaw pa siya ng mga loyalista. Kaya ako lalong ayaw ko sa tao na yan. Walang ano pati kapatid niya, kinakalaban niya. Instead na suportahan niya si PBBM, nilalaglag niyang pilit. Kaya, wag na. Marami pa. Yung mga may kaso, wag na. Tsaka yung iba pa, mabuti nga na wala na sa Magic 12 si Camille pa. Pero, we never know. Baka papasok na naman yan. At 1 month na lang ang natitira para mag-isip-isip tayo kung sino ang karapat-dapat na maupo sa Senado. At si Robin, meron pa siyang 3 taon. 3 taon pa tayong magtitiyaga. 3 taon pa panunuorin natin lahat. Mga kapulpula ng mga pinagsasasabi niya pagka nagpe-press ko siya. Oh my God. May 2 aso. Nakakasalubong pero inilalayo na sila sa akin ng mga may-ari ng ano nila. Oh, nako. Tingnan nyo, nawawala ako. Nadidistract ako. Kasi tumatahol eh. Pero mababait yung owner. Okay naman. Inaano nila, nilalayo agad nila sa akin. Hanggang dito na lang po. At sana mag-isip-isip tayo. Malayo-layo pa ako. Pero nauubusan na ako na ikukwento kasi yan lang naman lagi ang pinapanood ko ngayon eh. Yung paano nadala na sa dahig si Digong. At ako, isa ako sa mga anuman na naging paraan kung paano siya nadala doon. Naaayon na yan sa kanilang mga batas na sinasabi na may kanya-kanyang paniniwala. Pero ako, nagpapasalamat ako kasi natahimik na. At dapat lang pagdusahan niya yung mga nagawa niyang kasalanan. Hindi ko naman sinasabi na yung mga napatay lahat walang mga biktima lang. Baka meron din doon ng mga talagang full drug addict. Pero ang nakakaawa, kaya hinihingian natin ng hustisya. Maraming nadamay na inosente. Maraming mga nadamay na mga kabataan na nag-aaral, na inaasahan ng mga magulang na pagdating ng panahon ay makakatulong. Pero ngayon, wala nangyari. Nawala na lahat ang mga pangarap ng mga anak nila at nawala rin ang pangarap ng mga magulang na isang araw aakyat sila sa stage para magsabit ng ribbon sa kanilang mga anak. Anyway, hanggang dito na lang. Sa susunod kong pag-walking, magbablog uli ako. Kaya, salamat. Sana mag-like kayo, subscribe kayo, pagtiyagaan ninyong makinig sa aking hindi naman araw-araw, paminsan-minsan, at malaman nyo yung mga balita, mga opinion ko, at baka sakaling makatulong. Maraming salamat. Happy Sunday. Bye.